Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teodoro Locsin Jr. is in hot water. Nabasa ko po rito sa GMA News Online. Locsin faces disbarment case over tweet on Palestinian kids. Alam po natin yung nangyayaring giyera dyan sa Israel and Palestine. At alam nyo, personally, isa to sa kinalulungkot ko, giyera. Yung mga war na yan, yung mga digmaan. Para bang iniisip ko sa napaka-modern times natin, bakit kailangan pa magkaroon ng digmaan? So ito nga po, mayroong balita dito. A disbarment complaint has been filed with the Supreme Court against Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teodoro Locsin Jr., over his now deleted tweet about Palestinian children. According to the complainant, Juan Bangsa, a Muslim civic group, Locsin's tweet put the safety of overseas Filipino workers and Filipino diplomats and embassy personnel in jeopardy. Kaya nakakalungkot isipin na nalagay sa alanganin yung ating mga kapatid na OFW, nalagay sa peligro yung mga diplomat, yung mga nasa embahada natin sa iba't ibang bansa dahil doon sa kanyang sinabi. One Bangsa President Maulana Balani said in an interview after the filing of the complaint. In his post on X, formerly Twitter, Locsin said Palestinian children should be killed because they might grow up to become as gullible as innocent Palestinians letting Hamas launch rockets at Israel. A former Department of Foreign Affairs Secretary, Locsin deleted and later on apologized for his post, saying it was a sarcastic response to a tweet. Balani, however, said they did not find the apology sincere. Dinilit niya yung post niya pero yung kanyang pag-apology ay hindi katanggap-tanggap sa amin dahil makikita natin na hindi siya 101% sincero doon sa kanyang paghingi ng apology. Basahin nga po natin yung apology ni Teddy Locsin. Post niya po sa kanyang X account. I immediately deleted my sarcastic response to a tweet as I realized it could be misconstrued and retweeted to incite. My apologies to those who did misconstrue my sentiments and did in fact get triggered. I obviously was not advocating for the literal death of anyone, but rather simply for the end of any ideology that condones terrorism in any way, shape, or form. So ano kaya ang ibig sabihin dito ni Mr. Locsin? Dahil ang kanyang apologies po ay para dun sa mga nag-misconstrue or iba ang naging interpretasyon sa kanyang mga sinabi. Dahil ang kanyang sinasabi daw, obviously was not advocating for the literal death of anyone. So, ito kaya ay another case of figure of speech? Siguro talagang kailangan nag-iingat po ang ating mga tao sa gobyerno sa kanilang mga pananalita. Kung minsan kasi, porke mataas yung ating posisyon at tayo ay malawak ang pinag-aralan, there are times na akala natin tama yung sinasabi natin. Kasi in this case, kahit na ako, hindi ko ito mami-misconstrue or hindi ko ito mami-misinterpret dahil napakalinaw yung kanyang sinabi tungkol sa anong dapat gawin sa mga Palestinian children. Or baka siguro nga maiksi lang yung aking pananaw or maiksi lang yung aking pagkakaintindi. Hindi ko nakuha na ang ibig niya sabihin ay yung ideology ang gusto niyang wakasan. Yun ang gusto niyang matapos, hindi yung actual na pagpatay sa mga bata. Paano yan? Mas marami mga tulad ko na magiging ganito ang pagkakaintindi sa sinabi ni Teodoro Locsin. Kasi kung misinterpretation lang pala ang naganap dito, bakit pati ang DFA completely disassociated itself from Ambassador Teodoro Locsin Jr.'s statement that Palestinian children should be killed? The Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines completely disassociates itself from the statement made on Twitter by Ambassador Teodoro Locsin Jr., sabi po ng DFA. Such a statement was made in his strictly personal capacity.
Kasi nga naman, baka isipin ng mga taga-ibang bansa na kung ano yung sinabi ni Ambassador Locsin ay yun na ang pananaw ng buong Pilipinas. Although siguro nga, malamang hindi ito ang kanyang ibig sabihin. Tulad nung natatandaan nyo yung sinabi ni former President tungkol dun sa kanyang pagbabanta sa buhay daw ni Franz Castro. Hindi ba sabi nga ito ay figure of speech na ang gusto lang din ni former President Rodrigo Duterte ay mawakasan yung ideolohiya. Yun daw ang kanyang pinakakahulugan. Yun din ang gustong sabihin ni Ambassador Locsin. So sa tingin ko, dapat talaga mag-ingat ang ating mga taga-gobyerno sa pagbibitaw ng salita. Sabi nga nila, di ba? Think before you click. Sa ibang balita naman po, ito pong si Archbishop Villegas ay nakiride on na po sa panawagan na dapat payagan ng Pilipinas na makapasok ang ICC sa ating bansa. Dahil hindi nga po ba matapos magsampa ng reklamo itong si Franz Castro ay gagawa daw sila ng resolusyon para papasukin ang ICC sa ating bansa para daw malitis si former President Rodrigo Duterte. So sabi po dito sa GMA News Online, Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas said on Wednesday that investigators from the International Criminal Court should be allowed to enter the Philippines to probe allegations of human rights abuses in the Duterte administration's war on drugs. Insofar as this process seeks to ferret out the truth and possibly to hold accountable those who, in an arrogant abuse of power, may have caused others, even possibly innocent people, loss of life in violation of guarantees enshrined in the Philippine Constitution as well as in human rights treaties to which the Philippines is a party. A thorough inquiry by persons without vested interests or prior alliances should be welcome, sabi pa ni Villegas sa isang statement. Truth has never destroyed a nation. It is falsehood that has been the undoing of many peoples. Villegas said that supporting the ICC investigation is in no way a vote of no confidence for the country's justice system, saying the court also honors the principle of complementarity. Our sense of nationhood cannot be so fragile that it cannot allow the entry of persons clothed with international authority to make a determination for themselves that our agencies of law enforcement and prosecution are willing and able to prosecute and to try persons responsible for what can only be characterized as truly heinous assaults on human life. If we have faith in ourselves and in our institutions, then we should not hesitate about allowing officials of the International Criminal Tribunal to see for themselves that we are able to bring the culpable before the bar of justice. So ito lang gusto kong reactan sa sinabi ni Father Villegas. If we have faith in ourselves and in our institutions, then we should not hesitate about allowing officials of the International Criminal Tribunal to see for themselves that we are able to bring the culpable before the bar of justice. Kung may tiwala naman pala tayo sa sarili natin, sa mga institusyon natin, sa judicial system natin, hindi natin kailangan ang ICC. Bakit natin sila kailangan kung meron naman tayong tiwala sa ating hustisya? Sabi pa niya, supporting the ICC investigation is in no way a vote of no confidence. Alam nyo, the mere fact na papapasukin nyo yung ICC dito sa Pilipinas is already a vote of no confidence sa ating justice system. Pakalinaw niyan eh. Kasi kung tayo ay naniniwala sa ating hustisya, pero kung andun ang ating faith sa ating judicial system, hindi natin kailangan ang outside forces. Ako po hindi ko sinasabi ito nang dahil si President Duterte ang involved. Para sa akin, kahit na sino man ang presidente na gustong imbestigahan ng ICC, hindi po ako pabor. Dahil meron po tayong sariling hustisya. Meron tayong gumaganang judicial system.
So bakit natin pababayaan ang mga taong wala namang kinalaman sa mga pangyayari sa Pilipinas ang pumasok at mag-imbestiga sa ating bansa? Sinabi naman ni former President Duterte na handa siyang harapin lahat ng kasong isasampalaban sa kanya. Basta dito sa Pilipinas gagawin at mga Pilipino ang huhusga sa kanya. Tama naman, di ba? Again, inuulit ko po, hindi porke si Duterte ang involved. Kahit na involved po dyan si President Ramos, President Estrada, President Marcos, hindi po ako pabor na pasukin tayo ng mga banyaga para sila ang mag-imbestiga sa atin. Nakakahiya naman tayo bilang isang bansa if we are going to let these people na makialam sa ating hustisya. Samantalang sinasabi naman mismo ng taong involved, yan po ay si former President Duterte, na handa siyang humarap sa kahit na anong korte dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin, at imbestigahan siya ng kapwa niya Pilipino. Di ang gawin ninyo, demanda nyo ng idemanda si former President Duterte at bayaan yung depensa naman niya ang sarili niya. Mailabas niya yung kanyang side. Dahil wala pong mas makakaintindi sa kanya kundi ang kapwa niya Pilipino. So para sa akin, itong sinasabi ni Father Villegas, contradicting himself. Sasabihin niya, supporting the ICC investigation is in no way a vote of no confidence. Napakalinaw naman na you have no confidence in our justice system. Kaya pababayaan mo ang mga banyagang pumasok dito at makialam sa atin. If we have faith daw in ourselves and in our institutions, we should not hesitate na payagan ang mga opisyalis ng ibang bansa for them to see for themselves that we are able to bring the culpable before the bar of justice. Hindi po natin kailangan yan. Hindi po natin kailangan ang opinyon ng International Court kung tayo ay merong sariling gumaganang korte. Yan po ay base sa aking paniniwala. Although handa naman daw po ang Department of Justice to study House records amid renewed calls for ICC probe, dahil sabi po ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla that there is a need to look into the records of the House of Representatives amid renewed calls from lawmakers to allow the International Criminal Court to probe the Duterte administration's war on drugs. Sabi nga po ni Remulla, kaya kailangan pag-aralan ng gusto yan bago natin patulan ang ganitong sitwasyon. Remulla said the government's stance on allowing the entrance of the ICC has not changed. Following the denial of the government's appeal on the resumption of the ICC prosecutor's investigation into the controversial drug war, numerous government officials, including President Ferdinand Marcos Jr. and Solicitor General Menardo Guevara, have spoken against continued engagement with the ICC. Wala namang pagbabago sapagkat kailangan lang pag-aralan talaga ang bagay nito sapagkat international law ang pumapasok dito. Pumapasok din dito ang ating constitutional law, ang ating korte. Pumapasok rito ang ating batas. Kailangan lang mag-ingat tayo. Sabi po ni Secretary Remulla. Kayo po ba? Pabor ba kayong papasukin ang ICC dito? At ano ang masasabi nyo sa statement ni Ambassador Teodoro Locsin Jr. tungkol sa mga Palestinian kids? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.